Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for May 1 to 15, 2025. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. So, tinan natin ano yung energies for you, Aries. First half ng April. How are you? Kumusta ang buhay-buhay? Pa-follow na rin sa Facebook, tsaka sa TikTok. Lahat yan, Mr. Queen PH. Okay. Let's see. Aries, what's up? Isa pa. Okay. Unahin natin yung Astro Dice. What are the energies coming to Aries? Okay, 12th house, South Node, Taurus. Okay, so I think you're going to be more practical sa mga pangarap mo. Yung mga gusto mong ma-achieve sa buhay. I feel like you are going to tap into your talents and skill set. Kasi yung South Node, yan yung area ng life mo na na-master mo na eh. So, yung iba sa inyo, meron kayong expertise, talents, and skills na maaring mamumuhunan kayo dyan sa ganyang, sa talent and expertise ninyo. 12th house is about anything that is hidden to you. So, pwedeng ikaw ay discovering your talents and skills na hindi mo pa nagagamit, no? Yung iba sa inyo, meron kayong abilities or gifts sa spiritual, no? Spiritual gifts. You may be a healer, or maaring meron kayong career related sa medical field. You can be a nurse, or a doctor, or medical practitioner. Maari ring spiritual healer, no? For some of you. I also see you healing from your past. This can be past na may kinalaman sa finances mo, sa pera mo, kung paano ka mag-handle ng finances mo. Pwede kasing nung mga nakaraan, hindi ka ganun kasino pagdating sa pera. So, ngayong first half ng May, mas magiging careful ka in handling your finances. So, you have harvest. Wow, so meron kang ani, no? This can be magandang ani. Ito yung resulta ng mga tinanim mo, pinagpaguran mo, sinimulan mo. You also have moon, which is timing. Meron tayong new moon nung nakaraan lang, new moon in Taurus. So I feel like meron kang sinisimulan ngayon, parang 'di ba, nag-harvest ka. Yung harvest mo na 'yan ay galing yan sa mga sinimulan mo, tinanim mo in the past. And ngayon, magtatanim ka ulit. So, this can be investment for some of you. You also have Phoenix. This is rising from the ashes. So, ikaw ay nagbabalik. This is rebirth. Pagbabalik ng lakas. Maaring yung iba sa inyo, nung mga nakaraan, medyo tinatamad kayo. Wala kayong energy sa mga bagay na dati interested kayong gawin or exciting para sa inyo na gawin. But ngayon, bumabalik na yung lakas ninyo. This can also be yung parang nagbabalik yung iyong urge, yung interest mo, yung excitement mo sa trabaho mo, sa career, or even sa relationship mo. You have the Strength card. So, maaring magpapalakas ka ng iyong katawan. Literal, no? Physical fitness. Maaring parang balik alindog, ganyan. You have the Emperor. That is your energy. Four of Pentacles, talagang stability sa finances ninyo. Maganda ang pasok ng pera. Maaring ngayon, mas iipon ka. Meron ka pag-iipunan. Maaring ito yung mga goal mo sa buhay. Gusto mo makuha, gusto mong ma-achieve. Let's say, gusto mong makabili ng sasakyan. So, pinag-iipunan mo yung kailangan para sa sasakyan na yun.
or bahay. You have the Six of Swords. Yung iba sa inyo may paglipat ng trabaho, paglipat ng lugar na tinitirhan. You're going to follow your dreams, Aries. Walang makakapigil sa inyo sa gusto nyong marating sa buhay ngayon. Very much determined ka. Someone is also guiding you. Maaring meron kang mentor na tumutulong sa'yo on how to do the things, no? Kumbaga kung paano mo pagdadaanan yung proseso na kailangan mo pagdaanan towards your goals. This is also healing. So you're healing from your past relationships, or healing from your past mistakes, yung mga bad decisions mo in the past. You have grown so much. Marami ka nang natutunan sa buhay, Aries. Control your anger or you will be sorry. I-manage nyo rin yung emotions nyo, yung temper ninyo, 'di ba? Kasi mahirap naman na yung parang magpapadala ka kaagad sa emosyon mo. Tapos maaring meron kang magawa or masabi na hindi mo sinasadya, na pwedeng pagsisihan mo lang din, or makapag-desisyon ka ng hindi mo pinag-iisipan. A change for the better. Ito yung sinasabi ko sa inyong paglipat, pagbabago. This is rebirth, bagong ikaw. Major challenge to overcome. So, meron kang ma-overcome na malalagpasan na pagsubok. Ganun ka kalakas. Karma, you will reap what you have sown. Ayan yung harvest. Yung iyong mga trinabaho, in-effortan, yan. Makikita mo na yung resulta niyan. Unsettled times, need to plan ahead. So, yung mga pupuntahan mo, yung direksyon na gusto mong puntahan, kailangan planuhin mo yan para alam mo kung ano yung gagawin mo pag nandun ka na sa lugar na yon, or sa isang sitwasyon, no? Increase in material wealth and spiritual growth. Wow. So, I think ito yung sinasabi ko sa inyo na yung pag-iipon, no? Mas makakaipon kayo kasi mas marami kayong income, mas marami kayong kikitain. You have the 4th house. So, yung iba sa inyo maaring magkaroon ng misunderstanding, miscommunication within the family. So, control yung emotions, control your anger para walang masaktan. Let's see, ano tong change? 9th house. So, I feel like you are going to break free. Parang, pwedeng part ng paglipat ng bahay or pagbukod, pag-alis sa isang situation mo sa family. Yun yung pagbabago. Ano tong challenge? Challenge mo na ma-overcome kung meron kang nakaka-date or meron kang ka-situationship na hindi nag-workout para sa'yo. So, mabilis mo ma-overcome yan. 6th house. You will reap what you have sown. So, 6th house is about your work, daily routine. So, kung magiging consistent ka sa actions na ginagawa mo, na alignment, no? In alignment sa goals mo, makukuha mo yung benepisyo at resulta niyan. Unsettled times, 9th house. So, talagang, 9th house kasi is about seeking, learning. Maaring iba sa inyo, may mga challenges or pag-aalala kayo sa pinag-aaralan nyo or mga training o kaya sa exams na iti-take nyo anytime soon. So, kailangan lang paghandaan mo talaga. Increase in material wealth or spiritual growth, 6th house. So, pagdating sa trabaho, I think mas magiging, tawag doon, mas magiging productive ka. So, since productive ka, marami kang magagawa, maraming resulta yung sinimulan mo. And productivity kasi, it also equates yung resources na magagawa mo eh. So, pwedeng material resources, pera, ganon. You cannot make a mistake. There are infinite possibilities available to you.
Where is your heart guiding you? So, I think, meron kang bagong ipupursue sa buhay ngayon na kung saan maglalakas loob ka na gawin, i-discover, pag-aralan. Hindi ka na matatakot na subukan. Kasi you are being guided to a new path, to a new opportunity. Okay? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.